Good morning. Are you blessed? I know you are blessed. Because Jesus is in you and it's sufficient na ang pagpapala po hindi po yan nakabase sa pakiramdam. Amen? Blessings is not based on feelings or emotion. It is always based on the truth of God's Word. And our topic today is, nabasa nyo naman it must be right. Dapat tuwid o matuwid. Dapat tama. And I will give you five points only, that in every aspect of our life na kinakailangan ito ay dapat tuwid o dapat tama. And our text for today is Matthew chapter 6 verses 19 to 34. Basahin po natin. Habang kayo'y nakaupo, hindi ko na po kayo patatayuin kasi kanina pa po kayo nakatayo. So, basahin po natin at patuloy na nanamin ang salita ng Panginoon. Okay, beginning in verse 19, sabi po dyan, huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, maliliwanagan ang inyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin o kulangin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil o mga walang pananampalataya ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan?
Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan o pagsumakitan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang katwiran o kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patuloy po na ikaw ang siyang magturo sa amin. Buksan mo po ang aming mga pananaw at ang aming isipan. Maunawaan namin, O Diyos, ang iyong mga nais para sa buhay namin. Lord, nawa ang mga salita mo na ito, Panginoon, na amin pong pag-uusapan at pagsasalusaluhan ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan bilang iyong mga anak, bilang mga Kristiyano. Madakila ka po't maluwalhati, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 5 bagay, 5 aspect in our life that must be right. Amen? Una po, kinakailangan tama ang ating investment. Okay, right investment. Ano pong sabi dyan? Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth and nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Inakailangan habang tayo ay narito sa lupa, magkaroon tayo ng tamang investment. You must invest right. When you invest, hindi ka mag-invest sa alam mong palugi. Amen? Doon ka mag-i-invest sa alam mong hindi ka malulugi. Kung dito sa lupa, mayroong risk sa pag-i-invest. Well, pag mag-invest ka sa langit po, hindi po yun risk na matatawag. Kasi wala pong kalugian. We must have the right investment. Kaya nga yung preaching natin last Sunday, para kanino ka ba? Nabubuhay o bumabangon? Ngayon naman, saan ka ba nag-i-invest? O kanino mo ini-invest yung buhay mo? Dalawa lang kasi yan kung yung tanong na saan. Lugar, lupa o sa langit. Kanino? Sa sarili mo ba o sa Panginoon? Sabi po dito, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito sa lupa ay merong maninira at merong magnanakaw. Every investment that we have here on earth are subject to failure. Alam nyo po, yung inflation, hindi natin yan mapipigilan. So kung malaki pa ngayon yung value ng Australian dollar, darating yung panahon na liliit yan. Amen? Kaya nga, habang tayo'y nabuhay, tayo mga anak ng Panginoon, right? Lahat ng narito, anak po ng Panginoon. We must have right investment. Bakit po? Bakit po? Kinakailangan po pag mag-invest tayo, saan po? Hindi sa lupa. Not on earth. Bakit? Lahat ng bagay dito sa lupa, temporary at pabago-bago. Lalo na ang tao, pabago-bago ng isip. Hindi firm. Lahat ng bagay dito sa lupa natatapos at nawawala at nasisira.
Kaya nga kung ini-invest mo yung buhay mo dito sa lupa, you do not have the right investment. Amen? Pastor, masama po bang magkaroon ng bahay? Hindi. Masama po bang magkaroon ng sasakyan? Hindi po. Pero kung yung mga bagay na yan ay ginagawa mo, more than doon sa dapat mong patutunguhan, yan po, nagiging masama na yan. Right investment, dapat sa langit, must be in heaven. Bakit po dapat sa langit? Kasi po, ito po ay eternal at di nagbabago, di natatapos at di nawawala. Sa halip kayo'y mag-ipon ng kayamanan doon sa langit, sapagkat, ano pong sabi ng Panginoon, doon ay walang maninira at wala ring nakakapasok na magnanakaw. Lahat po ng investment mo sa Panginoon, secure po yan. At hindi nawawala ng value. Amen. Hindi po yan kagaya dito sa lupa, pag may nilagay kang pera sa bangko, pwedeng higupin. Pag nilagay mo yung investment mo sa negosyo, hindi naman masamang magnegosyo, pero pwedeng malugi. Nakikita niyo po ba yung pagkakaiba? Makabili ka ng bahay, pwedeng sa isang inglap lang, masunog. Maging abo. Wag naman sana. Kaya bilang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, yung ating pong investment dito sa lupa, wag po nating yakapin masyado. Amen? Wag po natin ilagay doon yung ating pag-asa at ang ating buhay. Kundi yung ating pag-asa at ang ating buhay, ilagay po natin doon sa langit. Amen? Now, the question is how to invest riches in heaven. Una po, ayusin ang laman ng puso at isipan. Kinakailangan maayos ang laman ng puso at maayos ang takbo ng isipan. Ayusin ang motibo. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Amen po ba? Right investment. Huwag mong gawing kayamanan ang mga kayamanan dito sa lupa. Do not treasure the treasures. Alam niyo po ba pag kayamanan, usually ang ginagawa natin, iniingat-ingatan na hindi nga natin maiwan eh. Di ba? Halimbawa, pag nag-iwan ka ng maraming pera sa bahay mo, natural yon na pag ikaw ay magbabakasyon, pupunta ka sa isang lugar, yung isipan mo, malamang naroon pa rin sa bahay nyo. Kasi baka mawala, baka nakawin. Mayroong tendency na ganon. Pero sa langit po, ikaw po ay payapa. Kung ang iyong investment, alam mo, naroon sa langit, secure sa mga kamay ng Panginoon, wala kang dapat ikabahala. Wala kang dapat ikatakot. Amen po ba? That is why dito pa lang, we must invest right. Pakisabi sa iyong katabi, magkaroon tayo ng right investment. Mag-invest tayo ng kayamanan doon sa langit. Amen? Pangalawa po, kinakailangan tama ang ating pananaw o nakikita at pati paglilingkod dapat tama. Tamang nakikita at tamang paglilingkod. Hindi po pwede na mali palagi ang nakikita at mali rin yung pagsisilbi o paglilingkod. Sabi po dyan, the light of the body is the eye. If therefore your eye be single, your whole body shall be full of light.
But if your eye be evil, your whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in you be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one, or he will cling to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amen po ba? Tamang pananaw o nakikita. Kung saan siya naroon ang liwanag. Kapag wala doon ang Panginoon, walang liwanag doon, magulo. Walang kasiguraduhan, madilim. Kaya nga kapag nakatingin ka sa problema, gugulo lang ang iyong isipan. Mapupuno ka ng pag-aalala at pagdadalamhati sa buhay. Mawawalan ka ng pag-asa. Pero pag tama ang iyong paningin, tama ang iyong nakikita, you are fixing your eyes to Jesus, everything will be all right. Everything will be good. Amen? Right vision. Kinakailangan magkaroon po tayo ng tamang paningin. Hindi po duleng. Di dalawa, isa lang. Isa lang dapat yung ating tinitingnan at tinututukan. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi ka makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa pera. Sabi nga nung last Sunday, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kasi siyempre yung end ng ilog, magkahiwalay yan. Alang naman mag-i-split ka. Pipili ka talaga ng isa kung saan ka sasakay. Kasi kung pagsasabayin mo, pahihirapan mo lamang ang sarili mo. Mahal ka ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ka. Amen? You cannot serve both God and mammon. Kinakailangan lahat ginagawa para sa Diyos. Nagtatrabaho para sa Diyos. Pinagsisilbihan ng pamilya ang asawa para sa Diyos. Amen? Kaya nga kanina yung mga testimony dito yan ng mga kalalakihan, sigurado, 1 point to meron to silang point sa ilang mga asawa. Lahat mabubuti yung sinabi dito eh. May premyo yan. Hindi ko lang alam kung kailan. Sigurado yan. So, lahat dapat ginagawa sa Panginoon. Amen? Lalo kanina, simpleng siper lang, mayroong revelation ng Panginoon. So, grabe yung tinuturo ng Panginoon. So, lahat. Dapat tama po yung ating paglilingkod. Kasi yung iba naglilingkod para mayroong makuha. Amen? Nag-a-attend sa church para makakain. Attend ako ngayon, at least may tanghalian sa church. Wala, mali na yung paglilingkod, doon pa lang, di ba? Mayroon pang bring home. So, kinakailangan gawin nating tama. Amen. It must be right. Ano yon? Right vision, right service. Tama ang nakikita, tama ang klase ng paglilingkod. So, magkaiba po yung tinitingnan at tinititigan. Magkaiba po yan. Kasi kapag ikaw ay nakatitig, talagang focus yun. Pero kung tumitingin lang o sulyap, ano lang yun? Palingon-lingon. So, walang konkretong direksyon. So, tinitingnan o tinititigan, ano ang pagkakaiba? Nakikita lang. Yung isa, kitang-kita talaga. Amen? Kitang-kita talaga. Kasi pag marami kang tinitingnan,
Madidistract ka. Kaya nga, di ba, yung kabayo, meron niyang dito sa gilid niya, para pag tumakbo siya, talagang diretso lang. Hindi madidistract, patingin-tingin. Kasi kung patingin-tingin, mababangga. Now, yung tanong anong nakikita mo? Liwanag ba o kadiliman? As I have said earlier, God is light. Jesus is the light of the world. Sino ang iyong pinagsisilbihan? Bakit ka nandito? Sino ang iyong pinagsisilbihan? Tao ba o ang Diyos? Dapat ang Diyos. Kaya ang dapat yung motto natin, naririto ako dahil sa Diyos. Naririto ako para sa Diyos. Hindi para sa inyo. Kaya nga kung lahat ginagawa mo, yung dahilan mo si Lord, hindi ka mo offend. Amen? Hindi ka basta-basta matitisod. Now, iniwan mo na ba ang lahat upang sundin si Jesus? Hello? Iniwan mo na ba ang lahat upang sundin si Jesus? Dapat po. Those who come after me, sabi po ng Luke, must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Hindi po masarap ang pagsunod sa Panginoon. Mayroon po tong mga pagtitiis. Pero masaya yung buhay na merong Panginoon. Amen po ba? Lalo na pag ikaw ay mayroong right vision at right service. Tamang paglilingkod. Ganun po dapat. Hindi po pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kasi, bakit sinabi na ganun? Kahit sa trabaho, di ba? Hindi po pwedeng dalawa yung amo mo kasi pag nagsabay yung schedule, lagot ka. Hindi rin po pwedeng dalawa yung asawa. Kasi pag nanganak yan ng sabay, saan ka pupunta? So, hindi talaga pwede. Kaya dapat focus lang. Focus sa pamilya, hindi pwedeng dalawang pamilya. Focus sa asawa, kaya hindi pwedeng dalawang asawa. Isa lang. Focus sa trabaho, kaya hindi pwede dalawang amo. Kasi pag nagpa-tiles ng sabay, lagot. Magalit yung isa. Susundin mo kung sino yung malaki yung offer. Diba? Ang labas nun, magiging mukhang pera ka na. You cannot serve both God and Mammon. So kaya dapat tama yung ating pananaw o nakikita at tama yung ating paglilingkod. Dapat si Lord lang. Amen? Kay Lord dapat nakatuon ang ating paningin at sa Kanya tayo naglilingkod. Kasi kapag ginagawa natin lahat para sa Diyos, mga kapatid, ang nangyayari niyan, hindi ka masasaktan kasi alam mo sa sarili mo lahat ginagawa mo sa Panginoon. Kahit hindi ka bigyan ng reward ng tao, kahit hindi ka bigyan ng palakpak, o hindi ka i-promote, walang problema. Kasi alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, nakikita ka niya. Amen? Kasi kung yung habol natin, appreciation ng mga tao, palakpak ng tao, promotion, position, o titulo, masasaktan lang tayo at the end. Amen? Kasi ang mangyayari, magkikwenta ka, pambihira, binuhos ko lahat-lahat sa simbahan na ito, tapos ganito lang yung mangyayari. Nagbibigay ako ng tithes, ng offering, nagpi-pledge ako. Tapos ganito lang pala. You will be frustrated. Pero kung lahat binigay mo sa Panginoon, ang isipin mo, bahala kayo dyan. Basta lahat, ginawa ko yun sa Panginoon. Sa Panginoon ko yun ibinigay. At pag si Lord ang nag-reward sa atin, wala pong makakuha nun.
Kaya, kung hinahangad natin yung reward ng tao, yung reward natin manggagaling sa tao, kawawa po tayo. Kasi yan po ay, yung pagbabasihan po natin dyan, yung sarili nating pagsisikap, yung end, frustration. Pero kung si Diyos, ang Diyos yung magpo-promote sa'yo, si Lord yung magpo-promote sa'yo, well, wala pong makakapagpabagsak sa inyo. Amen? Kinakailangan tama ang paglilingkod. Pangatlo, right mindset. Kinakailangan tama ang mindsetting. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, o idudulot na mabuti. Kaya nga kaysa matakot ka, mag-alala ka, mas maganda pa o mas mabuti pa na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Hello? Oh, wag daw tayo matakot sa ating titirahan. God will provide. Amen. God will provide. Actually, pag mga anak ng Diyos, maraming nag-o-offer. Pati Diablo pwedeng mag-offer. That is why you need to be wise. Okay? So, kinakailangan tama po yung ating mindset. Ano po ba ang klase ng mindset? Dapat, ano po yun? Dapat pasalamat at huwag mabahala. Instead na mabahala, magpasalamat. Lord, salamat sa bagong tirahan. Lord, salamat sa bagong trabaho. Lord, salamat sa bagong pagkakakitaan. Malakas yung backer natin. Dapat magpasalamat at huwag mabahala. Kaya pag ang isang tao po ay nababahala, laging balisa, nakakalimutan nitong i-appreciate yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Natatabunan ng mga suliranin at mga alalahanin. Na kung titingnan natin, mas marami tayong dapat ipagpasalamat kaysa dapat ikabahala. Amen? Isipin natin kung gaano katapat ang Panginoon. Mas madaling mag-smile at magpasalamat kung tutuusin kaysa problema. Ang hirap kaya problema, di ba? Ang hirap. Problema pa nga lang. Mahirap nang isipin. So instead na problema, gumiti ka at magpasalamat sa Panginoon. Anong sabi ni Paul in Philippians chapter 4, verse 4? Rejoice always. I say it again, rejoice. Sa lahat ng panahon, magpasalamat or give thanks in everything. Sapagkat alam natin na ito'y kalooban ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? So, kinakailangan right mindset. Hindi po laging problemado. Alam ko may mga problema po tayo. Pero dapat lahat ng yan binibigay sa Panginoon. Bahala ka na, Lord, problema mo yan. Kahit pinasok mo yung problema na yan, hindi naman sasabihin ni Lord, pinasok mo yan, ayusin mo yan. Hindi naman si Lord tao. Diba? Usually ang tao, pumasok-pasok ka dyan, ayusin mo yan. Huwag mo kaming idamay. Pero, pag yung mga suliranin natin, yung mga problema, binibigay natin sa Panginoon, si Lord talaga bahala doon. Mas nagiging, actually, mas masaya si Lord pag binibigay natin lahat sa Kanya.
pag pinagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Amen po ba? Yan po yung tamang mindset. Hindi dapat takot. Yung isipan po natin, battleground yan. Kaya dapat po lahat ng nakikita ng ating mata na pumapasok sa ating isipan, dapat salain nating mabuti. Dapat finifilterize natin ng maayos bago pumasok sa puso. Kasi pag nakapasok na yan sa puso, mahirap na pong makalis yan. Tatamaan ka talaga ng magaling. Gumigising ka tuwing umaga. Kinakailangan hindi ka matakot. You need to decide not to fear. Bakit? Kasi higit na mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay. Yung palang gumising ka, buhay ka pa, magpasalamat ka na sa Panginoon. Hindi pag gigising ka, ang naisip mo kaagad, walang makain, walang pang-almusal, walang trabaho, walang pera. Hindi dapat ganon. Dapat pagising, salamat sa Diyos. Mabuti ang Diyos. May plano ang Diyos. Kasi kung ano yung sinasabi natin, yun po yung mangyayari. Amen? Gusto mo bang mabuti ang mangyari sa'yo? Dapat yung sasabihin mo, mabuti. Hindi yung reality. Kundi yung totoo. Magkaiba po yung truth and reality. Magkaiba po yan. Reality, ito, nandito tayo nakaupo. Tayo-tayo lang. Ano yung truth? May kasama tayong mga anghel dito. Kasama natin si Lord. Amen? Reality, walang-wala ka. Pero ano yung totoo? Yung truth, maraming inihanda sa'yo si Lord. Maraming inihanda sa'yo si Lord. Amen? Right mindset. Kinakailangan tama ang ating isipan. Pangapat po, malapit na po tayong matapos. Kinakailangan right yung ating guidelines, yung ating palatuntunan, tamang palatuntunan. And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you of little faith? Ano po yung ating guidelines? Salita ng Diyos. Marami pong halimbawa na tayo po ay hindi dapat matakot at hindi dapat mag-alala. Now, kinumpare po dito ng Panginoong Hesus si Solomon doon sa mga lilis na namumulaklak. So na kung sabi ng Panginoon, kahit si Solomon na nasa kanya halos lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, hindi nadamitan, hindi siya nakapagsuot ng damit na singganda ng ganong mga klase ng bulaklak. So kung yung mga bulaklak sa parang ay ngayon sinusunog, o ang mga damo ngayon sinusunog, o itinatapon, how much more tayo? Diba? Yung mga damo binibihisan ng Lord. Namumulaklak ng maayos. Yung tinatawag na lilies in the valley. Actually, that is one also the title of the Lord Jesus Christ. He is the lilies of the valley. Ibig sabihin, it represent yung pagiging glorious ng Panginoon.
Now, kung ang mga damo binibihisan ng Diyos, gaano ka pa? Gaano pa tayo? Amen? Kaya sabi diyan, huwag kang matakot sa iyong susuotin. Tingnan mo na lang yung damo sa paligid mo. Sila ay tumutubo kahit hindi sila nagtatrabaho, lumalago. Kung tutusin, walang kwenta kasi pinuputol and then sinusunog. Gaano pa tayo? So, the Bible gives us so much guidelines, mga palatuntunan na pwede nating isaisip, pwede nating i-meditate upang maging productive yung araw natin, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Amen? Kinakailangan tama yung gabay. Amen? Hindi pwedeng bulag yung gabay natin. Kasi kung yung bulag, aakayin ng kapwa bulag para silang mahulog. Si Lord, laging naririyan, gumagabay sa atin ang kanyang mga salita. So kung nagkukulang ka sa gabay, balik ka doon sa kanyang salita. Get your Bible. Read your Bible. Kanina yung verse, di ba, Psalm 37 verse 4. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan at ang mabuti ay gawin. At ipagkakaloob niya sa iyo lahat ng iyong ninanais. Those are one of the guidelines na maganda. Kanino mo hanapin yung kaligayahan? Sa Lord. Hindi dahil wala kang kotse, malungkot ka na. Kanino mo dapat hanapin ang kaligayahan? Sa Lord. Gawin mo kung ano yung mabuti na alam mo. At darating yung panahon, ipagkakaloob niya lahat ng nasa ng puso mo. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, si Lord, kumbaga, ang sinasabi dito, kay Lord ka lang magpapansin. Okay? Kay Lord ka magpapansin. Kung papansin ka, kay Lord ka magpapansin. Kasi kung sa tao ka magpapansin, di ka lang mapansin, magmamaktol ka na. Ginawan mo pa yung kasalanan, nananahimik yung tao na yon. Nagpapansin ka, hindi ka pinansin. Grabe naman. Parang wala lang. Wala ata akong kwenta. Hindi ata ako belong sa church na to kasi wala na, yung belongingness nasa tao na. Pag sinabi, sino nag-imbita sa'yo dito? Inimbitahan ako ni Lord. Ganon lang yun. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Para kay Lord. Kasi pag sa tao mo ginawa, mag-expect ka ng kapalit. Di ba? Pag nagbigay ka sa tao, binigay mo yung motive mo sa kanya, mag-expect ka in return. So, sabi ng Panginoon, kung ganun yung basis natin sa paggawa ng mabuti, ang mga walang pananampalataya, yung mga walang takot sa Diyos, ganun din yung ginagawa eh. Marunong silang magbigay ng mabuti kasi nag-expect sila ng return. So pag may ginawa tayo para sa kapwa natin, mas mabuti na si Lord na yung magbigay sa atin ng reward. Amen? Right? Guidelines. Tayo po ay nilagay na sa kaharian ng Panginoon, we belong to God's kingdom, na kung saan we people of the kingdom, we need to trust God daily. Amen. Ang mga hintil po, pag sinabing Gentiles, ito po yung walang pananampalataya sa Panginoon, yung tinutukoy dito. Yung mga hintil, ito po yung kanilang pinoproblema palagi. Ano yung kakainin ko? Ano yung iinumin ko? Ano yung titirahan ko? Yan, ganun po mag-isip ang mga hintil.
Yun lang yung yung makakasatisfy sa kanila. Yun lang po yung kailang iniisip. Dito po, dinidiscourage ng Panginoon na mag-isip tayo ng ganito. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi na kayo mga hintil. You belong to the kingdom. Kaya, instead na matakot at mabalisa, kayo ay manampalataya, magtiwala sa Diyos. Dahil alam na ng Diyos na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Sabi sa Matthew chapter 6, hindi ka pa nga lumalapit sa Kanya, alam niya na yung kailangan mo. Hindi, Pastor, hindi na ako lalapit sa Kanya, alam niya naman pala. Hindi po ganon. Alam niya rin na hindi ka lalapit sa Kanya, kaya magsisisi ka. Lapit lang sa Lord. Amen? Kumbaga, yung klaseng mindset na ito, itong mga principles na ito, dapat malampasan na natin. Amen? Malampasan na hindi na tayo mag-dwell sa klase ng ganyang pag-iisip. Sabi ng Panginoong Hesus, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. Now the question is, what is your priority? What is your priority? Sabi po dyan, kinakailangan yung priority natin tama. But seek first the kingdom of God. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos o na kayo'y pagharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran. And all these things shall be added unto you. Amen? Take therefore no thought for tomorrow will worry about itself. So, wag nyo nang isipin o alalahanin, o wag na kayong mabalisa para sa araw ng bukas. Hayaan nyo na yung bukas yung mamroblema sa sarili niya. Yung bukas, problema na yun ng bukas. Problema na yun ng bukas. Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Kung na-problema ka para sa bukas at sa mga taon, yung iba masyadong advance. Okay? Kahit 3 months pa, problema na, hindi na makakatulog. 3 months na lang, papalayasin na. Saan kami nitong pupunta? Di ba? Yung iba, 3 years na lang. Mauubos na yung ipon ko. Pasalamat ka nga, may 3 years ka pa. Di ba? Sabi ng Panginoon, hayaan nyo ang bukas ang mamroblema sa sarili niya. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, sapat na sa araw na ito. Kung ano lang yung sa araw na ito, yun lang dapat yung ating isipin. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, dito sa binabasa natin, kapag inisip mo na yung para bukas, ikaw ay nadidistract, kasalanan na yan. Masama na yan. It is evil. It is evil. Hindi pa ako nagsabi niyan, yung Bible. Kapag natakot tayo sa mga bagay na wala pa, yun talagang problema ng tao. No? Takot sa mga bagay na wala. Hindi ko talaga maintindihan. Wala. Tapos, yun yung kinatatakutan. Takot sa mga bagay na wala. Wala nga eh. Bakit tayo natatakot? So, dapat nagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin pala, yung wala, hindi dapat yang katakutan. Matakot ka kung meron ka. Kasi mauubos din yan. Dapat baliktarin natin. Hindi ka lang lalapit sa Panginoon dahil wala ka. Kahit meron, dapat lumapit ka sa Kanya na parang wala. Hindi ka lang magpapasalamat sa Diyos dahil marami. Dapat kahit wala, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Amen? So, right principles, right priority. Seek Him first. And all these things, ano yon? Idadagdag na lang. Lahat po ng pangailangan natin, idadagdag na lang. Dapat unahin ang dapat unahin. Who is your priority? Dapat, sabi ng Bible, kaharian ng Diyos
katuwiran ng Diyos. Kapag ito yung inuna natin, sabi po ng Bible, magdaragdag, hindi mababawasan. Kapag inuna natin si Lord, hindi po palugi. Hindi po nagkakaroon ng depreciation. Ibig sabihin, nagkakaroon ng increase. Do you want increase? Baka height lang yung gusto nyo na madagdag. Do you want increase in all aspect of your life? Well, unahin mo ang dapat unahin. Ano yon? Kaharian ng Diyos, katuwiran ng Diyos. Ibinigay na at hindi ibibigay pa lang. So, ibinigay na sa iyo lahat ng Panginoon. So, unahin natin siya. Unahin mo siya. Amen po ba, mga kapatid? Kinakailangan tama ang ating palatuntunan at ang ating priority. Seek Him first. So lahat sa atin laging nag-iisip ng promised land. Diba? Promised land. Ganon din ang mga Israelita dahil mayroong ipinangako ang Diyos sa kanila. Mayroong pinangako ang Diyos sa kanila na sila ay makakarating doon sa lupang pangako, doon sa lupa na puno ng kasaganaan, overflowing with milk and honey. Pero yung focus nila napunta doon sa promised land, hindi doon sa nag-promise. Magkaiba po yun. Sometimes, tayo na mga Kristiyano, yung focus natin, nilalagay natin doon sa mga ipinangako. Buhay na sagana at kasiya-siya, buhay na ganap. Yun lagi yung hinahanap natin. Nakakalimutan natin yung nag-promise o yung nagbigay na yun dapat yung ating unahin. Amen? Kasi sa mga pangailangan natin, ang totoo, problema yan ng Diyos. Problema talaga yan ng Diyos. Yung dapat mo lang problemahin, paano ka susunod sa Kanya. Amen? Paano ka mamumuhay na kasama siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Right priority. Kinakailangan tama yung ating priority. Hindi po pwede na marami tayong pinapriority sa buhay. Dapat si Lord lagi yung ating